Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat at purihin po ang Diyos sapagkat ito po ang ating start ng 9 morning. Purihin ng Diyos, ngayon ay start ng ating 9 mornings. Ang tema po natin sa susunod na 9 na araw bago magpasko ay tungkol po sa magbunga ng marami ngayong Pasko. So gusto po natin na sa Kapaskuhan ay napakaraming bunga ang maani ng bawat isa sa atin. Kaya po ngayon, ito po ay matatagpuan natin sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ang sabi po doon, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Sabi po, walang batas laban sa mga ganito. Kaya ito po yung mga bunga, ito po yung mga bunga ng Espiritu Santo na titingnan po natin yung mga bunga na ito ng Espiritu sa halimbawa ng mga katauhan ng Pasko. Alam po natin may mga characters, hindi po ba, na kasama sa Pasko. Kaya po tignan natin yung kagalakan ng mga apostol, yung pong pag-ibig ng Diyos, yung pong kapayapaan ng mga anghel, yung pong mga katiyagaan ni Simeon, kabaitan ni Jose, kabutihan ni Hana, karapatan ni Maria, kahinahunan ng mga matatalinong mago, at pagpipigil sa sarili, ang pagkukulang ni Herodes. So ito po yung mga bagay na pag-aaralan natin ng mga bunga at titingnan po natin ito base sa mga characters doon po sa Christmas. Kaya po ang pagbubunga ng isang puno ay nakasalalay po sa kalusugan ng puno. Amen po ba? Kapag hindi malusog ang puno, mahirap magbunga ang puno. At ang mga kaya po nakasalalay ito sa kalusugan ng puno, gano'n din po sa kanyang mga ugat, dapat maging maayos yung kanyang mga ugat at yung mga halaman, yung mga tangkay ng mga dahon, magiging maayos po yun kapagka malusog ang puno. So ang panloob na kalusugan po ng puno ang susi upang maging mabunga ang isang puno. Kaya kapagka hindi ayos yung pong mga ugat, yung mga ano ng puno, hindi magiging maganda ang bunga nito at baka hindi pa nga siya magbunga. Gayon din po tayong mga Kristiyano. Ang pagbubunga po natin ay nakabatay sa ating kalusugang espiritual. Kaya minsan hirap na hirap tayong magpalabas ng bunga no? Kasi po depende sa ating espiritual na buhay. At ito po ay makikita natin sa pamamagitan ng mga bunga ng ating karakter o ng ating pagkatao. Kaya makikita natin ang kalusugan ng isang Kristiyano sa pamamagitan ng kanilang karakter at pagkatao. Sabihin nga po natin, karakter o pagkatao. Praise the Lord. So doon, yun po yung ating pag-aaralan sa Kapaskuhang ito. Sa Pasko pong ito'y titingnan natin ang mga bunga ng Espiritu Santo sa buhay ng mga katauhan ng Pasko at ano naman po ang mauunawaan natin dito. So maunawaan po natin, nawa po ang ating Panginoon ay makakita sa atin ng maraming bunga sa ating pagkatao ngayong Pasko at maging mabunga po nawa tayong mga sanga ng ating puno, lang iba kundi ang ating Panginoong Yesus na nagsasabi po, "Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Magbunga kayo ng marami." Kaya nawa po sa Kapaskuhang ito, sa 9 na araw na ito, ay maibigay natin ang bunga ng ating karakter at ng ating pagkatao. At hindi lamang po sa Pasko 'no, maibigay ito kung hindi ito ang panimula na ang bungang ito ay laging maipapahayag sa pamamagitan ng ating mga buhay. So ngayong araw po na ito, ang una nating pag-aaralan ay bunga ng pag-ibig ngayong Pasko. Bunga ng pag-ibig ngayong Pasko. So binasa po natin yan kanina sa Galatians chapter 5 verse 32, 22, ang una pong bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ano po ang sabi ng John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po ang bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po na hindi niya ipinanghinayangan na ibigay ang buhay ng kanyang anak sapagkat tayo ay mahal ng Diyos. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng buhay
na walang hanggan. Meron pong isang illustration. Ang sabi po doon yung illustration po na ito ay isa pong awit na pangbata. Sino po sa inyo ang nakakaalam ng awit na Jesus Loves Me? Yan po kapagka nasa Sunday school tayo, pinaaawit po yan ano, at meron nga pong, noon sa Samaritan Purse na naibigay na isang, ano siya yung parang puppet doll, cloth doll, na kapag napindot mo yung dibdib niya kumakanta siya ng Jesus Loves Me. So ang lyrics po nito ay alam niyo po ba ito? Puwede po ba niyo akong sabayan? Sino yung mga batang isip diyan? Yung mga batang isip na nakakaalam po ng kantang ito, Jesus Loves Me. 'Di po ba ang awit na ito ay, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Tapos sasabihin na po yung chorus, 'di po ba? Yes, Jesus loves me. So, ito po ay patungkol dito sa isang bata, ano po. At ang istorya pong ito, ang awiting ito actually po ay nalikha para sa nobelang Say and Seal. At ito po ay nai-publish noong 1860. So ito po ay tungkol sa isang kwento ng isang bata na ang pangalan po ay Johnny na mayroon po siyang sakit at agaw buhay. So noong 1860, itong si Johnny, isang bata, ay may sakit, nag-aagaw buhay po siya. At siya po ay kalong ng kanyang Sunday school teacher na si John Linden. So ito pong si John ay nakiusap, yung Sunday school teacher no po, ay nakiusap kay Johnny na nag-aagaw buhay, nakantahan po siya. Sabi niya, Johnny, kantahan mo naman ako. Nakakatuwa po ng inawit ng batang ito na may sakit at nag-aagaw buhay ay Jesus loves me. So sabi do'n, Jesus loves me 'no, kahit nag-aagaw buhay na siya, kahit na, nahihirapan na siya sa sakit at karamdaman niya, ang batang ito ay umawit ng Jesus loves me, this I know 'no, na sa kanyang kahinaan, ang Panginoon ang kanyang kalakasan. So inawit niya po ito. Kaya ito po ay isang dakilang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos na po, na gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. At nakakahanga ang pagtitiwala ng bata pong ito 'no, na kahit na nandun na siya sa bingit ng kamatayan, alam niya na mahal pa rin siya ng Panginoon. Kasi yung iba po hindi ba pagka nabibingit na sa kamatayan, nag-aagaw buhay na at gustong-gusto pang mabuhay, minsan ay talagang nagtatampo sila sa Panginoon. Pero ang batang ito, ano po, alam niya kung gaano siya kamahal ng ating Panginoon. So ngayon tingnan po natin, ito ang ugat ng lahat, letter A po 'no, ito ang ugat ng lahat ng kabutihan. Bakit tayo nagiging mabuti? Because of the love of God. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na nakaugat sa ating mga buhay. Kaya ang kabutihan ay nailalabas ng bawat isa sa atin. Kapag wala po kasing pag-ibig, maging ang pinakamahalagang relasyon ay nawawala ng kabuluhan. Tama po, hindi po ba? Kahit may relasyon tayo, magkaibigan tayo, pero wala ang tunay na pag-ibig, 'no? Walang kabuluhan. Nawawalan ng kabuluhan ang ating mga relasyon, sapagkat ang pag-ibig po ang ugat ng katapatan. Bakit ka nagiging tapat sa isang tao? Sapagkat nandoon yung pagmamahal. Kaya kahit gawan po natin ng kabutihan ang isang tao, kapag walang pag-ibig, ito po ay pagkukunwari. Madali pong gawin yan ano, at napakaraming ganyan. Ano po na gumagawa ng kabutihan sa'yo pero wala naman talaga ang tunay na pagmamahal. Minsan po we are covering up, ng good works ang ating kunwaring pagmamahal sa isang tao. Kaya napakahalaga po ng pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig ay pinakamahalaga upang ang katapatan ay maipagkaloob po natin at, ang pag-ibig po ay talagang maibigay natin at hindi ito yung klase ng pag-ibig na nandoon lang yung pagkukunwari. Sabihin mo nga sa katabi mo, "Ang pag-ibig ko sa'yo'y walang halong pagkukunwari." So ibig sabihin sa Kapaskuhang ito, ano po, maging mabunga tayo na sana ang lahat ng pag-ibig na binibigay natin sa ating kapwa, sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating mga katrabaho, at maging sa ating mga kamanggagawa ay walang pagkukunwari sapagkat ang ugat nito ay nagmumula sa pag-ibig
ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3, ang sabi po doon, kahit tumulong ako sa mahihirap at ibigay ko pa ang sarili ko bilang handog na susunugin, kung walang pag-ibig, ito ay walang saysay. Tingnan niyo po, no? Kahit lahat ibigay mo na, kahit sunugin mo pa ang iyong sarili, pero walang pag-ibig, ito ay walang saysay. Siguro isa pong sinasabi ng Panginoon sa atin, sa lahat ng bagay na gagawin natin, ang pag-ibig ng Diyos ay pag-umapawi natin sa ating mga puso upang magkaroon ng saysay ang lahat ng ating ginagawa. And this is our prayer na this Christmas, let us show genuine love to each other. Especially po sa ating mga kasama sa paglilingkod sa Panginoon. No po, nawa sa Kapaskuhang ito ang pag-ibig ng Diyos ang mag-ugat sa ating mga buhay upang ang ating tunay na pagmamahal ay maibigay natin sa ating mga kapwa manggagawa. Amen po ba? Praise the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Okay, tingnan mo, sabi ng isa, totoo ba yan? Nakatabi mo pa yung isang ano, no? So, ibig pong sabihin, kahit ang pagkakaloob ng pinakamahal na regalo ngayong Pasko, no? Nakapagbalot na ba kayo ng mga regalo niyo sa Pasko? O wala nang babalutin, no? Pera na lang, ano? So, kahit ang pinakamahal na regalo ngayong Pasko na ibibigay mo sa sino mang tao, kung hindi po ito bunsod ng inyong pagmamahal, ito po ay walang kabuluhan. Amen po ba? So sana wag lang basta makapagregalo, sana lakipan natin ang ating mga regalo ng tunay na pagmamahal sa taong binibigyan natin. Amen po ba? So nararamdaman naman po yun, no? Kaya po maging ang Pasko ay magiging totoo lamang kung dadaloy ang pag-ibig na mula sa Diyos. Kaya sa Kapaskuhang ito, ipakita natin ang bunga ng pag-ibig. Padaluyin natin ito, no, mula sa Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos na itinanim sa ating mga puso, padaluyin natin sa ating puso upang sa ganun ay maibigay natin ang tunay na pagmamahal na ito sa sino mang tao. Sa mga tao na pupunta sa bahay natin, no? Sa mga tao na makakasalamuha natin, sa mga tao na maaalala natin, nawa po'y padaluyin natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. At hayaan mo ang bunga ng pag-ibig ay malasahan ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya let us do our best, no? Ano po ba ang kabaliktaran ng pag-ibig? So kung may pag-ibig, meron namang pagkagalit. So ang pagkagalit or hatred ay kabaliktaran ng pagmamahal. So ang galit po ay nararamdaman kapag meron tayong nais, ngunit hindi nasunod. So nagagalit tayo. May gusto kang mangyari, hindi nasunod, so nagagalit po tayo. At kapag po ang ating kalooban ay binaliwala, nagagalit po tayo. Ano po? Dahil po dito ang isang nakatataas o makapangyarihan, maging ito'y magulang o ang Panginoon ay nagpaparusa sa mga nagkakasala. No? Ah, kapag hindi natin nagawa kung ano yung dapat natin gawin, hindi natin sinunod kung ano yung sinabi, so tayo po ay nagagalit at tayo'y nagbibigay ng kaparusahan. At ito din po ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagpaparusa sa kasalanan. Opo, kaya sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nagkasala tayo, kaya tayo ay mamamatay. At ito po ang dahilan kung bakit ang unang mensahe ng Pasko ay isang babala o warning mula po kay Juan Bautista. Ano po? Sa Matthew chapter 3 verse 10, ang sabi po niya, ngayon pa lamang ay nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Sabi po gano'n, nagbigay na kagad, no? Babala ng Panginoon. Unang babala ng Panginoon sa Pasko sa pamamagitan ni John the Baptist. No po? Nakahanda na raw po yung palakol, no? Yung palakol na yan puputulin ng ugat ng punong kahoy na hindi mabuti ang bunga. So, at saan gagawin po? Saan dadalhin? Itatapon sa apoy. Ngayong Kapaskuhan, pandemic po ngayon. We know and we believe that Jesus is coming very soon. Abay, wag po nating hayaan na mapalakol ang ating mga ugat, no? At tayo'y mailagay at matapos putulin na itapon tayo sa apoy. Let the love of God, yung bunga ng pagmamahal sa Kapaskuhang ito, ay mailabas natin at maipatikim natin sa ibang mga tao na makakasalamuha po natin.
So, ito pong babalang ito ni John the Baptist ay patungkol po ito sa puot ng Diyos sa makasalanang tao, 'no. Napopuot ang Diyos sa mga makasalanang tao. Ito po ang dahilan kung bakit ang Diyos ay napupuot. Bakit? Sapagkat ang puno ay hindi mabuti. Kapag ang sanga sa puno ay walang bunga, wala itong pakinabang. Kaya ang Diyos ay nagagalit, 'no po. Nagagalit ang Diyos, putulin ang puno na 'yan, walang silbi ang punong iyan, napakadaming dahon pero wala namang bunga, sumpain ang punong iyan. So nais ng Panginoon may nakikitang bunga sa atin at isang bunga na inaasahan ng Diyos sa atin ay ang bunga ng pagmamahal. Sabi nga po ni John Wesley, upang maligtas dapat nating takasan ang puot na ito ng Diyos. Dapat yung puot ng Diyos sa kasalanan ay dapat daw po nating takasan. At ang pagtanggap daw po sa galit ng Diyos ay karapat-dapat sa atin. Hindi naman natin pwedeng sisihin ng Diyos. Dapat lang po tayo. Sa Ephesians chapter 2 verse 1, ang sabi po doon, tayo ay mga kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. So tayo nagiging enemies of God because of our sin. Kaya po, putulin natin itong mga kasalanang ito na nagiging dahilan upang hindi natin maipatikim ang bunga ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Sana po sa Paskong ito, ang daming nangangailangan, ang daming pwedeng tulungan, Sana kahit na bigyan tayo ng idea ng Lord, bigyan tayo ng resources ng Panginoon na yung mga kawawang tao na 'pag dumarating ang Pasko ang saya-saya natin. Tapos yung mga kawawang tao wala palang makain, nandun sa palaboy sa kalsada, sana ang bunga ng pag-ibig ng Diyos ay maipaabot po natin sa kanya. Meron po isa tayong kapatiran nagtanong sa akin, "Pastora, ano po bang gagawin ko? Yung kapatid ko ay nagpadala ng pera dahil gusto po niyang magkaroon ng pagtulong sa darating na Kapaskuhan." Sabi ko po sa kanya ay siguro yung mga kabataan na nakikita nating namamalimos sa kalye, 'no? Katulad po ako ng ginawa nila Pastora Abigail nung nandun tayo sa Walter Mart, na lahat ng mga nasa kalyeng bata, yung mga madudungis na bata ay kinuha nila. At pagkatapos ay ba-Bible study-hin sana nila, kaya lang naamoy nila mabantot, dahil hindi nga naliligo. Kaya ang ginawa po nila ay pinaliguan nila isa-isa at meron naman nagbigay ng mga t-shirt na sabi nga po ni Pastor Abby kahit na mga gamit na pero we thank God, 'no, ang binigay po nung nandun sa Walter Mart ay mga bagong t-shirt. Kaya nabihisan nila itong mga bata, bi-Bible study nila tsaka nila pinakain. That is God's love, 'no, na share natin, bunga na pinatitikim natin sa mga tao na kailangan po nito. Sa panahong ito ng pandemya ay napakarami pong tao nangangailangan ng pagmamahal. At hindi lamang po sa labas, even sa ating mga kapatiran ay napakarami pong tao na nangangailangan ng pagmamahal. Sana po ay maibigay natin ito sa kanila. Kaya tayo po ay inilirawan ng Biblia bilang mga alibughang anak. Nagkasala tayo at lumayo. Hindi na po tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos upang maging anak na banal ng Panginoon. Po. Ngunit sa ating paglayo, tayo po ay tinawag ng Diyos. Tayo po ay hinanap ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Minsan nagtatampo tayo sa Diyos, lumalayo tayo sa Panginoon. Minsan deliberately sinasaktan natin ng Diyos para bang sinasabi mong, Lord, nagtatampo ko sa iyo. Ganito yung nangyari sa buhay ko, bakit mo ako pinabayaan? At tayo'y minsan nagbibigay ng sakit sa Panginoon, 'no? May mga ganyan po, sige tingnan mo Lord ang gagawin ko sa buhay ko. Parang tinatakot pa natin ang Panginoon. Lumayo tayo para tayong mga prodigal son na nagtatampo sa Diyos at gumagawa ng anumang bagay na alam nating magbibigay ng sakit sa Panginoon. Pero ang Diyos kahit kailan ay hindi po tayo kinakalimutan ng Panginoon para tayong alibughang anak, na lagi pa rin tayong inaabangan ng Diyos, na lagi pa rin tayong hinahanap ng Panginoon, na lagi pa rin pong matiyagang naghihintay ang Diyos sa iyong muling pagbabalik. At sino man ang manumbalik sa kalooban ng Panginoon, hindi po sampal, hindi po suntok, hindi po parusa ang tatanggapin natin. Katulad ng isang alibugang anak, sa banal na kasulatan, nung siya po'y umuwi, galing sa mga nakapakikipag-agawan sa pagkain ng baboy kasi wala na siyang makain, naging alipit siya. Ano po? Dahil nagrebelde siya sa kanyang magulang. Nagrebelde siya sa kanyang ama. Kaya lumayas siya, hiningi niya yung bahagi ng kanyang kayamanan, nagpakasiya-siya siya hanggang sa maghirap po siya.
At nung siya'y hirap na sa buhay, naalala niya ang kanyang tatay, hindi po ba? Ang sabi niya, "Uuwi ako sa bahay ng aking ama, kahit huwag na niya akong ituring na anak, kahit turing na lang niya akong alipin, at least doon may makakain ako. Hindi ako karapat-dapat na ituring pang anak, kahit alipin na lang, babalik ako sa aking ama." At nung siya'y bumalik, andun ang itsura niya, ang bantot-bantot niya. Pero ang ama ay naghihintay, malayo pa lang ay natanaw na niya ang alibugang anak na 'to. Bakit malayo pa lang, alam ba niyang darating? Hindi. Pero bakit natanaw niya ang alibughang anak na ito? Sapagkat ang amang ito ay laging naghihintay ng muling pagbabalik ng kanyang anak. Gano'n din po tayo, mga magulang at kapatid. Sa mga nakaraang taon natin mula January hanggang sa panahong ito, magko-close na ang December, baka minsan ay naging alibughang anak tayo. At alam niyo po ba na lagi kayong hinaantay ng Panginoon ang ating muling pagbabalik? At nakita natin sa istoryang ito 'no, hindi niya sinabihan na, "Oh ano, natuto ka na, naghirap ka na." Hindi po ba? Hindi sinalubong ng ganyan ng ama itong anak na ito na nagrebelde. Bagkus niyakap po siya 'no, niyakap siya. Kahit anong bakod, niyakap siya. So hindi parusa, hindi sampal, hindi suntok. Hindi pagtanggap at pagpapatawad, pag-ibig ang binigay ng amang ito sa prodigal son na story 'no po. At gano'n din po ang Panginoon sa atin, pag-ibig ang naghihintay sa ating muling pagbabalik sa tamang landas patungo sa Panginoon, hindi puot ang kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya huwag na po nating pagtagalin pa ang ating pamamasyal sa magulong sanlibutan. Huwag na po nating patagalin pa ang ating pagsawsaw sa mga kasalanan sa mundong ito. Manumbalik tayo sa Panginoon ngayong Pasko at nang maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, no? Ang pagpapatawad ng Panginoon at muli makapagsimula tayo by the year 2021 ng isang buhay sa piling ng Diyos upang sa gano'n ang pag-ibig na ito na mag-umapaw sa ating mga puso'y maipatikim natin sa Kapaskuhan. Maipatikim natin sa Kapaskuhan sa mga mahal natin sa buhay, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, no po, na iniiwasan, sa ating mga kamanggagawa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga boss. So, tanggalin na po natin ito kung ano man yung mga sakit na dinala ng mga nakaraang pangyayari sa ating mga buhay. Kalimutan natin 'to, hingin natin ito ng tawad at tayo'y manumbalik sa Panginoon at pabayaan natin na malayang mag-ugat ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso para pagdating sa Kapaskuhan ay tunay na kaligayahan ang maramdaman ng mga taong nakapaligid sa atin sapagkat damang-dama nila ang pag-ibig ng Diyos na dumadaloy mula sa iyong buhay patungo sa kanila. Ito po ang dahilan kung bakit tayo'y iniligtas ng Panginoon sa kanyang sariling puot. Ano po? Dahil mas higit ang kanyang pag-ibig kaysa sa kanyang galit sa kasalanan. Sana gano'n din po tayo. Na maging mas higit ang pagmamahal ng Diyos sa ating puso sa mga tao kaysa sa ating mga galit dahil sa mga sakit na naranasan po natin. Alam niyo po kapag ang pag-ibig ng Diyos ay natanim sa ating mga puso at nag-ugat, lagi pong mangingibabaw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At kahit po karapat-dapat ang kanyang puot sa atin, ang pag-ibig pa rin po ang mangingibabaw at kaya tayong pagkatiwalaan ng Panginoon. So, ano po ang bunga ng pag-ibig 'no, pagpa-practice po natin in loving people. Magbunga po sana ang pag-ibig ng Diyos sa ating, mga puso. Let us practice, practice 'no, ibig sabihin minsan talagang mahirap pero simulan nating mag-practice na mahalin talaga ng totohanan ang mga tao. So una po, upang maging mabunga ang ating Pasko, tumulad tayo sa Diyos na umiibig kahit sa mga hindi dapat ibigin na tulad natin. Ay, sana po 'no, magawa natin na sa darating na Kapaskuhan, ipanalangin natin yung mga taong nakasakit sa atin. Ipinalangin natin yung mga taong 'pag nakita pa lang natin nagdidilim na ang mundo. Panalangin natin yung mga taong nakakaramdam tayo ng kirot sa puso kapag nakikita natin at naririnig natin yung kanilang mga boses. Sana sa Kapaskuhang ito, isang bunga ng pag-ibig na maibigay natin ay yung pag-ibig na kaya nating ibigin ang mga tao na hindi dapat ibigin. Hindi ka ibig-ibig, ano po? Sana po ito ay bunga ng Pasko na maibigay natin 'no. Ano kaya't tumawag kayo ng mga party, kaya lang binuking ko na 'no.
Tumawag kayo ng isang pagtitipon, "Ay kainan tayo, kainan tayo." Tawagin niyo yung lahat ng nakasakit sa inyo. Tawagin niyo yung lahat na nangtsitsismis sa inyo at ipadama natin yung pag-ibig sa kanila. Let us pray to the Lord, "Lord, heal my heart from hatred, heal my heart from wounds. Pagalingin mo ang aking puso sa mga sakit na naramdaman ko sa mga taong ito." Banggitin niyo sa Panginoon isa-isa ang pangalan ng mga taong ito. And then release them to God and ask God, "Lord, fill my heart with your love." Not my love, kasi kung pag-ibig ko, hindi ko maibibigay yung pagmamahal na 'to sa kanila, eh, kasi masyado po sila, eh, 'no? Pero fill my heart with your love upang sa gano'n katulad mo, Panginoon, ay matutunan ko ring mahalin ang mga taong hindi kaibig-ibig. So yan po yung una 'no, na pagpa-practice natin ng pagmamahal. Mahirap, mahirap na assignment, amen po ba? Oh, napakahirap pero I believe this will give Jesus a smile, ano po. Magbibigay ito ng galak sa puso ni Jesus at birthday niya puwede nating iregalo ito sa Panginoon, ano po. Kung nakakaramdam tayo ng pagpapakita sa isang tao ng maganda pero hindi naman natin magawang mahalin ang taong ito, let's practice love, loving people with the love of Jesus. Practicein natin 'no, na talagang mahalin natin yung tao na yun na hindi kaibig-ibig. Let us practice, yun po. Next po, magpatawad tayo gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Tama na? Alam niyo po ba kapag hindi natin nagawang magpatawad at namuhay tayo sa galit, malungkot ang buhay na may galit. Hindi po full joy ang nararamdaman natin 'yan at napakahirap mabuhay ng mayroong galit sa puso. So this Christmas, 'no, let us practice 'no, ilabas natin ang bunga ng pagpapatawad natin gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Gaano man kasama ang ginawa ng mga tao sa atin, ang Diyos nga, eh, grabe, eh, mas higit siya, eh, pero nakapagpatawad, eh, hindi po ba? So let us practice loving other people by giving our forgiveness to them. Patawarin po natin sila. Kung lumapit ang mga taong ito sa atin at humingi ng tawad, napakasarap, well and good. Tayo naman po, mga kapatid, kung alam natin na may ginawa tayong hindi tama sa mga tao, sa ating nandiyan kayo sa church o wala kayo sa church, nasa FB Live po kayo. Kung naiisip nyo na sa Kapaskuhang ito, galit ka pa rin sa taong iyon dahil may ginawang mali sa'yo, why not give love on Christmas? Ibigay niyo po yung pagpapatawad sa kanya. I-release niyo siya sa Panginoon, magpagaling kayo sa mga sugat na nalikha ng mga taong ito, at batiin niyo yung mga taong iyon at pagpraktisan nating mahalin sila dahil ibigay na natin yung pagpapatawad. Huwag kayong mabuhay na puno ng galit sa inyong puso. This will harm your spirit. No, ito ay magiging sanhi upang hindi ka maging mabunga. O nagpapakita ka ng kabutihan pero hindi totoo. Nagiging pagkukunwari kaya nawawalan ng kabuluhan ang pinakikita nating kunwaring pagmamahal sa mga tao dahil ang ating mga puso ay puno ng galit. Number 3, letter C, na dapat nating i-practice is ng pagpapakita ng pagmamahal, bunga ng pagmamahal is pagbibigay. No? Magbigay po tayo. Ngayon, pandemic, napakahirap ng buhay ngayong pandemic. Pero I believe that God will answer your prayer. God will give you the desires of your heart. Ibibigay ng Diyos ang desire ng inyong puso. Isang patotoo lamang po, ako po nung mga nakaraang panahon ay bumili ng mga unan at iyan po nakita niyo pinamimigay ko po yan sa Don't Watch. Nagkamali ako ng order, may mga nadoble-dobling order po ako kaya napakarami kong nabili na mga unan na gusto ko po sanang iregalo. So, hindi maubos sa Don't Watch, ang dami pa rin po. Wala na akong nagawa. Ngayon pong Kapaskuhan ng Body of Christ ay magse-celebrate ng Christmas at ako po'y invited doon, noon pa man. Hanggang sa, ito po kahapon lang, December 14 po yung Christmas ng Body of Christ, eh. Ngayon po ako ay meron pong, sinimulan na tinatawag na Project One kung saan po dahil I am blessed 'no po, yung Project One po na yun ay sinimulan natin na gusto ko nga po nun monthly i-bless ang mga pastors ng Body of Christ. Kaya lang sabi ni Pastora Abby, "Mami hindi ko kaya sa San Jose ang monthly, siguro kaya ko ng quarterly." Sabi ko, "Sige magku-quarterly na rin ako." Alam niyo po ba the steps of a good man are ordered by the Lord. Kahit ang gusto ko monthly ko i-bless ang mga pastors ng Body of Christ, ah, hindi inalaw ng Lord. Inalaw ng Lord quarterly. Pero may nangyari na
pagdating sa finances ko, no po. Kaya napakalungkot ko, sabi ko, Panginoon. At ang bait naman ng Lord dahil September 13 dapat po iyon ay next blessing na ibibigay sa mga pastors ng Body of Christ. Pero sobrang pandemya. Kaya po hindi natuloy yun. At nagkaroon ako ng reason. Sabi ko, Lord, how can I bless them if I also need some finances? Kaya I cannot bless them. Kaya po, nagkaroon ng pandemya, nagtanong yung mga pastor, tuloy po ba yung ganito? Sabi ko, naku, mahigpit po ngayon, siguro po i-reschedule na lang po natin. Hanggang sa dumating po itong Kapaskuhan at na-invite po ako, the Lord knows my heart. Kaya ang sabi ko pong gano'n, naku, hindi ko sila ma-bless. Lord, sa aking kalagayan, I want to bless them. Gusto ko pa po rin silang ma-bless, sabi kong gano'n. Kaya po, dun sa Christmas party na yun, sabi ko, at least hindi na ako magpapakain. Magbigay na lang ako ng kahit magkano token sa mga pastors ng Body of Christ. Nakita ko po 92 yung nakasulat na. Sabi ko gano'n, Lord, ano po ba? So ako naman po ay may credit card. Kaya sabi ko gano'n, Lord, pikit mata. Kahit na marami pa akong binabayaran, gusto kong i-bless itong mga pastors na to. Kaya sabi ko po gano'n na luluwas ako, bibili ko ng kahit mga cake lang, baka buy one take one sa SNR. Sabi ko bibili ako para maibigay ko yon kahit papaano makapag-bless ako ng mga pastors. Pero sabi po ni Pastora Annie sa akin, "Eh, ang dami mo ng binabayaran, huwag ka nang gumastos. May nakita akong unan dun sa church niyo, yun na lang ibigay mo." Tsaka ko po naalala na oo nga 'no, may unan nga pala. Kaya pinabilang ko po yung kila Jasper at sabi ko sobra-sobra pa pala. Kaya po God honors our heart. The steps of a good man are ordered by the Lord. Hindi pala inalaw ng Lord na maubos yung una na yon because alam ng Panginoon na December 14 ay yung puso ko'y magnanasa na mag-bless ng mga pastors at wala ako sa kalagayan na mag-bless. Pipilitin ko ang sarili ko na magsakripisyo para ma-bless ko sila, pikit mata, and I'm very much willing to do that. Pero po, iniligtas ako ng Panginoon. Pinaalala ng Lord itong mga una na 'to. At tuwang-tuwa po sila dun sa una na yun. Even po si Ina ay nabigyan ko at tuwang-tuwa siya doon sa una na yun. So, what the devil meant for evil, God will meant it for good. All things work together for good to them that love God. Magbigay po tayo, no? Ang Lord, I believe, i-o-honor ng Panginoon ang ating mga puso kapag nakita ng Diyos na we want to bless people. Gusto natin magbigay upang ipadama, ipalasa sa kanila na ang Diyos ay nagmamahal sa kanila. Amen po ba? Kaya purihin ng Diyos, no? Magbunga tayo ng pag-ibig, hindi ng puot. At gaya po ng ating sinasambang Diyos na dumating upang iligtas ang kanyang mga kaaway na nagkasala laban sa kanya. Tayo din po. Gawin po natin yun. Siguro, ang isang bunga na pwede nating ibigay sa Panginoon sa Kapaskuhang ito ay bunga ng pagmamahal. Palayain nyo ang inyong puso sa lahat ng galit. Palayain nyo ang inyong puso sa lahat ng selo, sa lahat ng inggit. Palayain po natin ang ating mga pusong ito upang sa ganon ay maitira natin sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig na ito ng Diyos ang magtutulak sa atin upang ilabas natin, mamunga tayo ng pag-ibig niya na maibibigay natin kahit sa mga taong hindi kaibig-ibig. Pwede po ba na sa Kapaskuhang ito, yung mga taong nagbibigay ng sakit sa atin, yung mga hindi natin kasundo, no, dito na lang sa church, may mga hindi kayo kasundo, hindi po ba? Please, let us give love on Christmas Day. Ibigay natin yung pag-ibig ng Diyos. Ipalasap natin sa mga taong hindi natin kasundo, ayaw nating makasama, no po, ayaw nating makatrabaho, ipalapasap natin sa kanila. Ipatikim natin sila sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon. Ang Lord, minahal niya kahit tayo na mga kaaway pa niya dahil tayo'y nagkasala. Pero minahal pa rin tayo ng Panginoon. Natikman natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin kahit tayo'y makasalanan. Kahit tayo'y kaaway ng Diyos. Ipinatikim ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin. Why not this Christmas? Ipatikim natin ang bunga ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kamanggagawa, lalo na po sa kamanggagawa natin. At kalimutan na natin, magpatawad tayo sa lahat ng mga tao na nagkasala sa atin. And let's starting Christmas. O ngayon, ano po?
magsimula tayo na magmahalan ng pag-ibig ng Diyos, not according to our love. Kasi ano po marupok ang ating pag-ibig, conditional ang pagmamahal natin. Kung hindi po pabayaan nating mag-ugat ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso upang sa ganon walang pagkukunwari ang mga pagmamahal na ibibigay natin sa ating kapwa. Amen po ba? So gawin nga po natin ito kasi bawal magyakapan dahil pandemic ngayon no. So pwede po bang gawin natin ito yung parang ganyan. Ganyan niyo po yung kamay niyo and then yakapin niyo po sarili niyo at tingnan niyo po yung katabi niyo at sabihin niyo po, I love you with the love of the Lord. So pwede po ba lahat ng makikita niyo, ganunin niyo po at ipadama natin sa kanila yung pag-ibig. So yung mga wala sa church, kapag nakita po natin o even sa Facebook, ganyan, o even ganito, ay magbigay po tayo ng pagmamahal sa kanila. Amen po ba? Praise the Lord. So bunga ng pag-ibig, ipatikim natin sa ating kapwa sa darating na Kapaskuhan. Amen po ba? And I believe this is the best fruit na pwede nating ibigay sa ating Panginoon this Christmas. Pwede po bang yumuko tayong lahat at pumikit? Praise the Lord. Pwede po bang tumayo tayong lahat at tayo po ay umawit lang ng isang awit. Pwede bang isipin nyo yung mga wala dito? Wala dito na hindi kaibig-ibig. At habang inaawit natin ito, we're family that loves one another. Ilagay nyo po sila sa inyong puso, ilagay nyo po sila sa inyong isipan, at awitin nyo po na sila'y pamilya natin. We're family that loves one another. Ang lahat ng nasa FB Live, makiawit po kayo nito. At gayon din ang gawin nyo. Kung may mga tao na hindi kaibig-ibig, isipin nyo, pamilya nyo sila. Kaya dapat lamang po na patawarin sila, i-release sila, at ibigay sa kanila ang tunay na pagmamahal. Sige po, we're family that loves one another. We're family that cares, like sisters. Loves one another. We're family that cares. Sunshine or rain, we will love just the same. We're family that loves one another. Minsan pa po, we're family that loves. We're family that loves one another. We're family that cares. We're family that cares. For Like sisters and brothers. Through sunshine or rain. Sunshine or rain, We will love just the same. We're family that loves one another. Pwede po bang maggrupo kayo ng tatlo-tatlo? Loves one another. Tingnan nyo na lang po sa mata, no? We're family that cares. Like sisters and brothers. Through sunshine or rain. Sunshine or rain, We will love just the same. We're family that loves one another. Pwede po bang umanap kayo ng partner? At sabihin niyo po, we're family that loves. Sige po, pagkakawin natin ang pag-ibig ng Diyos. Loves one another. Yes, Lord. Hallelujah. Yung mga nasa FB Live po, isipin niyo yung mga tao na gusto niyo pong mahalin. Like sisters and brothers. Through sunshine or rain. Sunshine or rain. We will love just the same. We're family
We're family that family that loves, loves one one another. another. For the last time, another partner. We're We're family family that that loves, loves one one another. Yes, Lord, let your love flow We're right now in the name of family that Jesus. Let it flow, cares. God. We're Hallelujah. sisters and brothers. Amen. Jesus, fill that place. Fill our hearts with your love. Sunshine or Sunshine or rain, we will love just the the same. We're same. We're family that family that loves loves one one another. another. Pwede po bang yumuko tayong lahat at pumikit? Nais ko pong ipanalangin nyo una sa lahat ang inyong mga sarili. Palayain niyo po ang iyong mga sarili sa anumang galit at sama ng loob sa sino mang tao na maiisip nyo. Hayaan niyo pong maging malaya kayo sa Kapaskuhang ito. I will give you time to pray. First, for yourself, free yourself from all these kind of things in your heart. Palayaan niyo po ang inyong mga sarili sa anumang galit, anumang tampo sa inyong mga puso right now in the name of Jesus. Holy Spirit, deal with us. Maging nasa FB Live, cry out unto the Lord. Let the Spirit of the Lord set you free from all anger, from all hatred, in the name of Jesus, from all jealousy, from all envyings, in the name of Jesus. Ano man ang nagiging hadlang upang hindi maitanim ng malalim ang ugat ng pag-ibig ng Panginoon at ito'y maipalasap natin sa ating kapwa, lalo na sa mga taong hindi kaibig-ibig. Panginoon, bunutin mo po sa pangalan ni Jesus. Yes, ask forgiveness from God and release all those people. Kung nais mo mag-reason out, bakit hindi mo siya mapatawad, sabihin mo sa Panginoon, Lord, ito pong ginawa ng taong ito sa akin, ako po'y nasaktan. Release yourself right now in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh God, pakinggan mo po ang tinig ng iyong mga anak. Napakahirap po na may galit sa puso. Napakahirap po na may tampo sa puso. Napakahirap po na may selos, inggit sa puso. Napakahirap po, Panginoon, na may kapaitan kaming nararanasan sa aming mga puso. Sa oras na ito, Ama, palayain mo ang bawat isa sa amin at inirelease namin sa iyo ang mga taong nakasakit sa amin, ang mga taong nanira sa amin, ang mga taong umaalipusta sa amin, ang mga taong nagbabagsak sa amin, ang mga taong nangchichismis sa amin. Lord, inirelease po namin sila sa iyo at sa oras na ito'y pinatatawad namin sila. Release your forgiveness upon those people right now. Forgive hanggang sa maramdaman nyo ang inyong kapayapaan at kagalakan sa inyong puso, hanggang sa maramdaman nyo ang kalayaan. Yes, patawarin nyo ang mga taong nagkasala sa inyo. In Jesus' name, Holy Spirit, move, Holy Spirit, and release your people. In Jesus' name, let the joy and the peace overflow in the hearts of your children right now, Lord, who is forgiving those people, Lord, those enemies, oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. At sa oras na ito, kapatid, release your love to that people right now, saan man naroroon ng taong iyon. Holy Spirit, we pray, habang inire-release ng iyong mga anak ang kanilang pagmamahal, ang pagmamahal mo na inilagay mo sa kanilang mga puso at pinadadaloy, Panginoon, sa mga taong nagkasala sa kanila. Father God, hayaan mo na ang mga taong iyon, saan man sila naroroon, ipaalala mo ang iyong mga anak, Panginoon, at hayaan mo ding dalhin sila sa pagsisisi. In the name of Jesus, let the convicting power of the Holy Spirit be upon them. Oh God, in Jesus' name, touch them, touch their heart, convict them, Lord, in the name of Jesus, and let them also bow their knees right now in the name of Jesus. San man sila naroroon, natutulog pa man sila, Lord, sa panaginip, we pray, mangusap ka sa kanila, Panginoon, in the name of Jesus, at hayaan mong maramdaman nila ang pagmamahal, Panginoon, na nire-release ng iyong mga anak sa kanila right now in the mighty and conquering name of the Lord Jesus Christ.
Oh Lord, fill our hearts with love. Fill our hearts, oh Lord, with joy. In the name of Jesus, itanim mo sa araw na ito ang pagmamahal ng Diyos sa aming mga puso patungo sa aming mga kapwa, and allow us, Lord, na kami maging daluyan ng bungang ito ng pag-ibig ng Diyos, at maibigay namin ito hindi lamang sa mga taong nagmamahal sa amin, hindi lamang sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa amin, kundi maibigay din namin ito, Panginoon, sa mga taong kaaway namin, Panginoon, naninira sa amin o nagbibigay ng sakit sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, we cannot do it without you, Lord. Hindi po namin kayang gawin ito kung wala ang iyong pagsama sa amin, Panginoon. Kaya ang dalangin namin, patayin mo kami sa aming mga sarili at hayaan mo, O Diyos, na ikaw ang mabuhay sa amin upang ang iyong pag-ibig sa mga tao ay malayang dumaloy sa aming mga buhay nang walang anumang pagkukunwari at nang walang anumang hadlang. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, hayaan mo na ang buong pamilya, magulang sa anak, ay magkaroon ng tunay na pagmamahalan na nagmumula sa iyo. Sa Kapaskuhang ito ay maramdaman ng mga magulang, maramdaman ng mga anak ang tunay na pagmamahal sa isa't isa, walang pagkukunwari, at dalhin mo ang bawat pamilya sa isang kalalagayan na sila'y makapagbubukas ng damdamin sa isa't isa, at ang iyong kaunawaan ay bubuksan mo sa kanila at makakalaya sila, Panginoon, sa anumang pagkukunwari, sa anumang hatred, in the name of Jesus, sa anumang anger, in Jesus' name, even sa anumang bitterness, in the name of Jesus, at bubuuin mo ang pamilyang ito at pagsasalu-saluhan nila ang pag-ibig mo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Gayon din, O Lord, gawin mo rin po ito sa aming church, O God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, sa lahat ng mga manggagawa mo sa JIL Church, magbagin, Panginoon, gawin mo rin ito, palayain mo ang bawat isa, Panginoon, tanggalin mo ang pagkakanya-kanya, tanggalin mo ang pagbababarka-barkada na nawawalan ng kabuluhan at nawawalan, Panginoon, ng lugar ang ibang mga tao sa kanilang mga buhay. Father God, in the name of Jesus, let the love of God flow in our hearts, Lord, na wala kaming sisinusunuhin, Panginoon, kundi lahat, Panginoon, ay mararamdaman that they belong to each other. In the name of Jesus, walang grupo-grupo, kundi kami malaking grupo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Walang kanya-kanya, Panginoon, kundi kami, Panginoon, ay magkakaisa. At lahat ay tatanggapin namin, Panginoon. Lahat ay uunawain namin at lahat ay mamahalin namin sa pangalan ni Jesus. Panginoon, maraming salamat sa kalayaan. Maraming salamat sa pagpapatawad. Maraming salamat sa kapayapaan. At maraming salamat sa iyong pag-ibig na itinatanim mo ngayon sa puso ng lahat ng mga manggagawa ng JIL Bagbagin. In the name of Jesus, in the name of Jesus, saan man sila naroroon, itanim mo ang pag-ibig na ito. Let the spirit of enlightenment and conviction be upon them. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Selyuhan mo ang lahat ng ipinanalangin namin sa araw na ito, Lord. At muli po, itinatalaga namin sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya. Panginoon, take full control of everything, ang aming mga kalusugan, ang lahat ng pagpapala namin, Panginoon, lahat ng aming pangangailangan na itinatalaga namin sa iyong mga kamay. Thank you, Lord, for providing our needs yesterday. And Lord, we believe and we have by faith, Lord, we are standing by faith that all of our needs today will be met. Na ang lahat ng aming pangangailangan sa araw na ito ay kakatagpuin mo po. Ang mga problema, Panginoon, ay bibigyan mo ng kalutasan. Ang mga troubles, Lord, ang mga pinagdadaanan ng iyong mga anak ay pagpapalain mo at aayusin mo, Panginoon. Bibigyan mo ng kalutasan sa araw na ito, O God, in the name of Jesus. And you will bless the work of our hands, O God. At ilalagay mo kami sa kalalagayan, Panginoon, na sa Kapaskuhang ito ay makapagbibigay kami, Panginoon, sa mga taong nangangailangan. Panginoon, let the love of the Lord flow in our lives, O God, at hayaan mo makita ang bungang ito sa Kapaskuhang ito. Saan mo man kami dalhin, saan mang Christmas party, saan mo man kami dalhin, ay maranasan namin ang bungang ito at mag-ugat ang bungang ito at magpatuloy na kami, Panginoon, ay nagbubunga ng pag-ibig ng Diyos na pwede namin ipatikim sa lahat ng mga taong makakasalamuha ng bawat isa sa amin. We dedicate this day to you, Lord. Jesus is Lord over this day. Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over our family. Jesus is Lord over our leaders and workers.
Jesus is Lord over the ministry that you have entrusted unto us. And Jesus is Lord over today. Father God, we give you back all the glory, all the honor, and all the praise. In the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Everybody says, Amen and Amen. Praise the Lord. God bless you po. Merry Christmas.